Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po, Tito Noise Vlogs. I hope nasa mabuti po yung kalagayan, mga titos, mga titas, mga lolos, mga lolas, mga nanay, tatay. Nashock ba kayo? Yung sa sinabi ni Pangulo tuloy, ni Senador Amy Marcos, patukoy sa kapatid niya, ang ating Pangulong napakalinis, napakagaling na Pangulo, joke lang, na isa siyang addictus benedictus, mga babayan ko. Kaya nyo ba yun gawin sa kapatid? Ako di ko kaya eh. On the other hand, depende nga kasi si Amy Marcos may gustong iligtas yung kapatid niya, ang ating Pangulo, na parang yung pahiwatig niya sa huling bahagi ng kanyang pananalita na bumaba na si Pangulong Marcos. Marami naman naniniwala na talaga addictus benedictus si Pangulo Marcos. Kapatid na po nagsalita mismo, mga kababayan. Ito yung balita ng GMA. Salamat sa GMA News, maski late kayo. Kasi pag ganyan breaking news agad Yung ibang mga mainstream media, hindi agad binalita. Lalo-lalo na ang RTBM. As usual, automatic, nag-live pa nga si Auntie Claire, si POS na mga 49 seconds lang kay Auntie Claire. Pero ito muna yung balita, mga babayan ko. Ang sakit yung gagawin mo sa kapatid mo, pero gusto mo sa iligtas. Ang problema lang dito, bababa pa si Pangulong Marcos. Ang balita rin po, nag-resign na po si Executive Secretary Bersamin at saka si Pagdanganan ba yun? Sa budget, mga babayan ko, yun ang balita, nag-resign na yung dalawa. Maybe siguro, sige pumalit ka na, BP Sara. Ayusin mo na lang ang bahay natin sa loob ng 2.5 years and then tumakbo ka ulit. Kung magandang performance mo sa natitirang 2.5 years ni Makoy, kung di naman bababa, di maghihintay tayo na 2.5 years na ang ating Pangulo ay addictus benedictus, mga kababayan ko. Ito ang video, ang balita ng GMA. Day 2 ng Transparency at Accountability Rally ng Iglesia ni Cristo. Ilang personalidad ang nagsalita sa entablado, kabilang ang kapatid ng Pangulo na si Senador Amy Marcos. At mula po sa Maynila, nakatutok live si Jonathan Anga. Jonathan. Katatapos lang dito ng programa at umaambo na ngayon, pero ang dami pa ring tao dito sa day 2 ng 3 araw na INC rally sa Carino Grandstand. Mga kababayan ko, ako po'y Katoliko. Lumaki po akong Katoliko. Pero ako'y believe sa Iglesia ni Cristo. Ang samahan nila, mga kababayan ko, nagkakaisa po sila. Tayong mga Katoliko, ay mga Pilipino naman din yung mga Iglesia ni Cristo. May kaopisina ko Iglesia ni Cristo, napakabuti naman niya. Pero iba ang Katoliko kasi nagwatak-watak tayo, kanya-kanya tayo Hindi nyo pwede madiktahan ang mga Katoliko. Pero ang Iglesia naman, hindi man nila dinidiktahan yung mga miyembro nila, mga babayan ko. Sila'y nagsasabi lang na ito dapat ating suportahan. Malalaman ba ng kawanian ng iglesia yan? Alam ko, nalalaman niya kasi binibilang sa boto. Pero, kalimutan natin ng eleksyon muna, yung pagkakaisa ng Iglesia ni Cristo, grabe, bilib ako. Ang galing nila, ang galing ng organization nila, mga babayan ko. O, ito rin natin ang balita. Kung kahapon, umabot ng 650,000 ang mga tao rito sa INC rally ayon sa Manila Police District. Ngayong araw, as of 6 p.m., umaabot na ito sa 600,000. Marami sa mga narito sa Carino Grandstand ang nagpalipas na rito ng gabi. Ilang personalidad din ang nagsalita sa entablado, kabilang si dating COMELEC Commissioner Ruben Aguanzon. Grabe rin yan. Sinagot naman ng INC ang sinabi kahapon ng mga Duterte supporter na nagtipon sa Plaza Salamanca na hindi sila pinayagang makisali sa INC rally sa Luneta dahil sa mga banner nila na BBM resign. Okay. Ayon sa tagapagsalita ng Pwede INC naman na si siguro. Ka Edwil Zavala,
welcome naman sumali sa kanila kahit hindi miyembro ng INC basta hindi lang lilihis sa panawagang transparency, accountability at justice. Sa rally ng INC, wala kaming nakita mga placard na BBM resign. Hindi tulad sa hawak kahapon ng mga Duterte supporter. Kahapon pa lang ay nilinaw na ng pamunuan ng INC kung ano ang mga hindi raw nila sinasang-ayunan. Okay. Hindi tayo sang-ayon sa revolusyon. Hindi tayo sang-ayon sa revolutionary government. Okay, tama naman. Hindi tayo sang-ayon sa kudeta. Tama. Hindi tayo sang-ayon sa snap election. Kasakit. Alright? Sige po. Enjoy na rin po natin ang Kanina lang ay nagsalita rin sa entablado si Senadora Amy Marcos at hayagan niyang binatikos ang kanyang kapatid. Yan. Kasi Pangulong Bongbong Marcos. Narito pakinggan natin. Batid ko na nagdadrag siya. Nalaman ko. Shots fired! Shots fired! Auntie Claire, kanina, nag-live ka eh. Ayan ang mga kababayan ko. Pinahamak ang kapatid mga kababayan ko. Pero sa kabilang banda, ay kasasabi ko lang kanina, na gustong iligtas ang pamilya Marcos. May matira sila sanang konting dangal mga kababayan ko. Kasi tama nga si Amy Marcos parang yung pag-iisip ni Marcos hindi na siya presidente mga kababayan ko. Hindi niya alam kung ano nangyari sa bayan natin. Ano ba nangyari sa bayan natin? Yung mga lumindol ata sa Cebu, ganun. Hindi ganyan ng Pangulo, kaya anong purpose ni Amy Marcos mga kababayan ko? Sa akin, to save si PBBM mga kababayan ko. Ang tanong lang natin, bababa yan? Siyempre, as usual, the word of deniability. Yung si Auntie Claire nga, si POS, ayun, sabi niya, bakit to? Kapatid mo, alam niyo na. Grabe, pati ba naman yung mga anak ni Amy Marcos, inalok pala ng Goldilocks Polvoron, tsaka Red Ribbon. At ng pamilya. Nalaman ng pamilya. Seryoso ito. Noong 2016, kasabay ng kampanya ni dating Pangulong Duterte laban sa droga. Lumabas ang pangalan ni Bongbong sa listahan. Nakasama siya sa listahan ng Totoo nga mga kababayan ko, may balita noon na nanikluhub to, halos lumuhod na raw si Amy Marcos na i-extract yung pangalan ni then candidate Vice President Bongbong Marcos. Parang in-extract nga, siguro naawa lang si Pangulong Duterte noon, pero dapat sinabi mo na rin para din na iboto yun eh. Nabudol kami Pangulong Duterte. O anong ginawa sa'yo? Tiniredor ka, pinunta ka sa dahig. mga celebrities. Masinsinan kong kinausap si Pangulong Mga kababayan ko, para nawala yung live kanina eh. Kasi mahabang oras yun eh. Binanggit ni Amy Marcos, Senador Amy Marcos, si Maricel Soriano binanggit. Yung Bong Dasa, totoo nga po yung sinabi ni Morales ba yun, yung dating PDEA agent? Confirm mga kababayan ko. Rodi. Halos manikluhod ako. Sinabi kong ayon sa kapulisan, Okay? dapat unahin, usigin ang mga pusher at saka na lamang sagipin ang mga user. Naligtas si Bongbong. Nakiusap mga kababayan ko. Are! Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Pangulong Marcos at ng palasyo ukol sa sinabi ng kanyang kapatid. Pero Kapatid na yan, siya ha? noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng pagdodroga, sabi ng Pangulo noon, posibleng impluensya lang ng fentanyl ang nabanggit ng dating Pangulo. Tumanggi rin ang Pangulo noon sa hamon na magpa-hair follicle Ayaw test nga. ng dati niyang executive Wala na, secretary na yan? na si Vic Alam niyo mga kababayan ko, lame duck na to si Pangulong Marcos eh. Naaawa rin ako. Tinan mo, kadugo mo, nilaglag ka. Para iligtas ka nga, Pangulong Marcos eh. Wala. Anong mangyayari sa bayan natin kung talagang
Hindi, kapatid na nagsabi, yung namumuno sa atin is under influence of, ito pa yung sinabi ni Amy Marcos. Sandali lang ha. Mabuti na lang mga babayan ko, ewan ko lang yung anak niya si Borgie ba yun? Si Borgie, at saka yung governor ng Ilocos Norte ata ngayon, yung anak niya, manotok din yun eh. Inalok din pala, di umano, hindi wala nang di umano. Pati pala yung mga anak ni Marcos, mga babayan ko, ni Bongbong Marcos, gumagamit pala yun, or sumisihot ng pulburon, mga babayan ko. Ito, 49 seconds lang to ata, or mga 30 seconds. Ito yung sinabi ni Amy Marcos. Hindi na tayo mananahimik. Mangiyak-iyak na siya. Nalaman kong pati ang mga anak niya ay nagdodroga na. Ha? Tulad mga iglesia. Kinasusuklaman ko pa ang pag-alok ng mag-inang si Sandro. Naku, si Sandro. Ng droga ang aking Si Majority Florider. ang mga kamag-anak. Yan ang hindi ko na mapapalampas. Hindi na tayo Grabe. Ano ngayon? Auntie Claire? Bumaba kaya si Marcos? Talagang Pangulo natin, nabudol tayo, no? Ayoko na pakita kay Auntie Claire. Napipiyok ako pag nakikita ko siya. Na lang, siguro may karugtong pa to kung ano magiging reaksyon ng Malacanang sa sinabi ng kadugo ng Pangulong Marcos na Adictus Benedictus talaga si PBBM, mga kababayan ko. Good luck sa Pilipinas kung hindi bababa si Pangulong Marcos. Ipagdasal natin ang ating Pangulo na sana'y ma-enlighten siya, tawag doon, lumiwanag ang kanyang pag-iisip. Ang problema, nasa ulo niya, pulburon, mga kababayan ko. O yun lang, mga kababayan ko, paki-like and share lang po, paki-subscribe ha. At shoutout dyan sa mga kaibigan ko dyan ha. Mag-iingat po kayo, mayroon tayong sa Webes, i-discuss pa natin to. Pati yung kay Saldi ko rin, wala pa yung part 4 eh. Salamat po, ingat, bye.